Samahan mo pa yan ng 3 assists. To the open man, and Luka, his patented step back. Another look at that pass that Luka throw up for LeBron. In a single game, you're absolutely right about Dorian Finney-Smith. He's also leading the Lakers on this season. Plus 200. Si Cam Whitmore naman ang gumagawa para dito sa Rockets. First quarter nakakuha siya ng 10 points. Second quarter ay nakisali na si LeBron at si Reeves. Hindi mapigilan ang big three ng Lakers. Tinambakan nga nila ang Rockets, up by 22 sa halftime. At nagpatuloy nga lang yan ng third quarter. Ang ganda ng mga pasahan nila dito na pinangunahan ni LeBron James. Ang laki na ng lamang ng Lakers dito, pero hindi pa sumusuko si Cam Whitmore. Pero hindi talaga kaya ng Rockets pigilan si Luka at ang Lakers. Shooting itong si Dorian Finney-Smith. Big help talaga para sa Lakers. At natapos nga ang laro sa score na 140-109. Grabing tambak yan. Pero napaganda kasi nang pinakita nitong si Reeves. Pati rin naman si King James. Pero mas lalo na itong si Luka Doncic. Nakapagambag lang naman itong si Luka Doncic ng 39 points. Samahan mo pa ng 8 rebounds and 7 assists. 23 points naman mula kay Reeves. Napakaganda ng nilalaro ni Reeves this season. Sobrang consistent. At pinatunayan na talagang siya ang third option ng Lakers. Ang ganda rin ng nilaro ni Dorian Finney-Smith. 18 points, 6 out of 8 siya sa 3. Sobrang taas ng percentage. Dalawa lang nagbinte sa 8 tira. LeBron naman ay 14 points lang. Dahil maaga rin siyang nilabas sa larong to. Apparently ay sumakit na naman ang kanyang groin injury. Para naman dito sa Rockets, ang dami naman kasing wala sa game na to. Hindi lumaro ang mga main players nitong Rockets eh. Nauubos ang player eh, pinagpahinga na. Preparation na para sa playoffs. Kaya si Cam Whitmore ang bumuhat sa Rockets with 34 points. Career high niya to. Nakapaglaro naman dito si kabayan Jalen Green. Pero parang nawala siya dito eh. 7 points lang. Off night din siguro. At sa pagkapanalong to, secured na ang number 3 spot ng Lakers. Waiting na lang sila sa makakalaban nila. At nakadepende yan sa magiging laro ng Clippers at Warriors sa darating na Monday. Kung mananalo ang Warriors, sila ang makakatapat ng Lakers. Kung matalo naman sila, ilalaglag sila ng play-in. At si Anthony Edwards at ng Timberwolves ang makakatapat ng Lakers. Ayan ay kung mananalo sila against sa Jazz na feeling ko naman ay kaya nila. Wala lang kasi si Edwards suspended. Kaya medyo nakakapanduda ng konti no. Iba pa rin kasi pag andyan ng star player, mamaya malason yan ng Jazz. Basta ang Lakers ngayon ay makakapagpahinga na. For sure excited na ang Lakers. At syempre mas excited ang mga fans. Shoutout sa mga Lakers fans dyan. Ano sa tingin nyo? Sino kaya ang makakatapat ng Lakers? Sino bang mas gusto nyong makatapat ng Lakers at tingin nyo kayang-kaya nilang talunin? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.